That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Goodbye to meet my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pagbasa sa ikasampung kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin,
kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online.